Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Checkered Ninja 3. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang flashback na naganap maraming taon na ang nakalipas. Isang lalaki ang nagbabantay sa isang liblib na kubo kung saan nagtatago ang grupo ng mga bata. Ngunit isang gabi, napansin niyang papalapit na ang kanilang mga kalaban. Alam niyang malapit na silang salakayin kaya naghanda siya sa pinakamasamang maaaring mangyari. Kasabay nito, nagising ang isa sa mga bata habang nanginginig sa takot. Ngunit pinakalma siya ng isang ninja at nangakong magiging maayos ang lahat. Walang pag-aalinlangan, lumabas ang ninja upang harapin ang malaking grupo ng mga mandirigma. Ipinakita niya ang kanyang pambihirang husay sa pakikipaglaban at mabilis na napabagsak ang maraming kalaban. Ngunit habang abala siya sa labanan, may ilang mandirigma na dumiretso sa kubo. Dahil nahati ang kanyang atensyon, natalo siya. Wala na siyang nagawa kundi panuulin ang kubo at ang lahat ng ipinangako niyang paprotektahan na matupok ng apoy. Doon natin nalaman na isa lamang pala itong bangungot. Ang nanaginip ay ang maliit na checkered na manika na kilala bilang checkered ninja o tao. At oo, siya rin ang ninja mula sa nakaraan. Sa kasalukuyan, siya ang gumagabay at nagsasanay kay Alex, isang mabait na binatilyong nangangarap maging bayani sa kanilang lungsod. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy si Tao sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit pakiramdam niya ay unti-unti nang nagbabago ang lahat. Habang lumalaki si Alex, lalo naman itong nawawala ng interes sa kanilang pagsasanay. Sa halip na mag-ensayo, madalas na naiiwan si Tao na mag-isa sa silid at nagpapalipas ng oras sa tanging video game na mayroon siya. Maya-maya, dumating na ang buong pamilya. Nariyan si John, ang ama ni Alex, na palaging naghahain ng mahigpit na vegan na pagkain at ayaw magpahain ng iba. Kasama rin si Serena, ang ina ni Alex, at ang kapatid niyang si Sean. Napansin ng lahat na nagbabago na ang boses ni Alex at mabilis na siyang nagkakaedad. May isa pa tayong mahalagang nalaman. Si John ang tunay na ama ni Alex, ngunit ayaw ni Serena na muling makipag-ugnayan si Alex rito dahil iniwan sila nito noon. Kapansin-pansin din ang lumalalang tensyon sa pagitan nina John at Serena, na tila unti-unti nang lumalayo ang loob sa isa't isa. Habang naghahapunan, napag-usapan nila ang Yuno, isang application na kayang subaybayan ang lokasyon ng isang tao sa lahat ng oras. Hindi komportable si Alex sa ideyang iyon. Ngunit ipinaliwanag ni Serena na para lamang ito sa mga emergency at hindi para manmanan ang sinuman. Agad niyang iniba ang usapan dahil kailangan pa niyang maghanda para sa libing ng kanyang ina na kamakailan lamang ay pumanaw. Kinagabihan, nagpaalam si Alex na pupunta siya sa isang party at nangakong hindi siya magpapagabi. Bago siya umalis, nilapitan siya ni Tao upang mag-ensayo sila. Ngunit wala nang gana si Alex. Ayon sa kanya, payapa na ang lungsod matapos ang kanilang mga nakaraang pakikipagsapalaran at wala nang kailangang ayusin. Gayunpaman, dahil alam niyang mahalaga ito kay Tao, niyaya na lamang niya itong pumunta sa isang nightclub dahil baka may manggulong naroon. Pagdating nila, iminungkahi ni Alex na maghiwalay sila. Papasok siya sa party habang si Tao naman ang magbabantay sa labas. Ngunit malinaw na mas interesado si Alex sa pagsasaya kaysa sa anumang misyon. Sa loob ng club, nakilala niya ang ilan niyang kaklase, kabilang ang kaibigan niyang si Audition na naglalaro ng bilyar kasama ang bagong estudyanteng si Emily. Inaya ni Emily si Alex na sumali sa kanila. Ngunit agad itong hinaranggan ni Audition dahil halatang nagseselos ito at ayaw niyang magkaroon ng karibal. Naroon din si Jessica, ang dating nobya ni Alex mula sa mga naunang pelikula. Ipinaliwanag ni Audition na hiniwalayan siya ni Jessica at ngayon ay kasintahan na nito si Marco, ang malakas at sikat na estudyante sa kanilang paaralan. Agad siyang pinagdudahan ni Tao. Napansin niyang palihim itong nag-aalok ng kaina hinalang mga paninda. Dahil kumbinsido siyang mapanganib si Marco, sinubukan niyang balaan si Alex. Ngunit sa halip, aksidente niyang natulak si Alex papalapit kay Jessica. Maling naintindihan ito ni Marco at inakalang inaagaw ni Alex ang kanyang kasintahan. Agad namang humingi ng tawad si Alex at binaliwala ang babala ni Tao na masamang tao si Marco. Muli siyang binalaan ni Tao sa labas ng club at sinabing sangkot si Marco sa pagbebenta ng mga ilegal na bagay, ngunit hindi naniwala si Alex. Isa pa, kasintahan na ngayon ni Jessica si Marco at ayaw na niyang madamay sa panibagong gulo. Kaya nagpa siya si Tao na kumilos ng mag-isa. Palihim niyang binutis ang gulong ng motorsiklo ni Marco habang ito ay papaalis. Inakala ni Marco na si Alex ang may kagagawan nito.
Tinawag ni Odisio ang lahat upang panoorin ang komprontasyon. Sa simula ay sinubukan ni Alex na ayusin ang sitwasyon sa mapayapang paraan. Ngunit patuloy siyang hinamon ni Marco. Sa huli, wala nang ibang nagawa si Alex kundi gamitin ang mga teknik na itinuro ni Tao at natalo niya si Marco. Ngunit dumating ang hippie na manager ng club at agad silang pinaghiwalay. Umalis si Marco matapos magbanta na hindi pa rito matatapos ang lahat. Inakala naman ng manager na si Alex ang may kasalanan kaya pinagbawalan muna niya itong bumalik sa club sa loob ng ilang linggo. Pinayuhan din niya si Alex na matutong lutisin ang problema ng mapayapa at pag-isipan ang kanyang mga naging kilos. Nang gabing iyon, muli na namang binangungot si Tao tungkol sa kanyang nakaraan. Bigla namang nagliyab ang isang bahagi ng kanilang bahay. Kasabay nito, napansin ni Alex ang isang kainahinalang sasakyan na tila nagmamatsyag sa kanila. Sinubukan ni John na apulahin ang apoy gamit lamang ang isang basong tubig. Ngunit malinaw na hindi iyon sapat. Maya-maya ay dumating ang mga bumbero at tuluyang naapula ang sunog. Naniniwala si Alex na si Marco ang may kagagawan nito. Ngunit gusto naman ni Tao na puntahan at komprontahin agad si Marco. Gayunpaman, nagsimulang isipin ni Alex na baka tama ang sinabi ng hippie na manager. Marahil ay hindi nakarahasan ang tamang solusyon. Kinabukasan sa paaralan, muli niyang nakita si Emily. Ipinaliwanag niya na nagkamali siya sa nangyari sa club at inaming hindi niya dapat ginawa iyon. Pinahalagahan ni Emily ang kanyang katapatan kaya mabilis na muling naging maayos ang kanilang samahan. Samantala, napansin ni Jessica na nagiging malapit sina Alex at Emily. Unti-unti niyang napagtantong tuluyan na niyang nawala si Alex. Kalaunan, ipinasyal ni Alex si Emily sa iba't ibang mahahalagang lugar sa lungsod na naging bahagi ng kanilang mga nakaraang pakikipagsapalaran. Habang tumatagal, lalo silang naging malapit at naging mabuting magkaibigan. Sa bandang huli, inanyayahan ni Alex si Emily sa kanilang bahay. Medyo kinabahan ang buong pamilya sa pagbisita nito. Gustong makita ni Emily ang silid ni Alex, kaya dali-daling nauna si Alex upang balaan si Tao. Nang makita ni Emily ang checkered na manika, agad siyang namangha rito. Sinubukan ni Alex na ilihis ang kanyang atensyon. Ngunit dumating si John dala ang mga merienda at isinama si Alex sa isang nakakailang usapan ng isang ama tungkol sa pagiging maingat sa mga babae. Bigla na lamang napasigaw si Emily. Iginiit niyang gumalaw ang manika. Sa kabutihang palad, nagawa itong palusutan ni Alex. Pagkaalis ni Emily, napansin niyang naroon pa rin ang kainahinalang sasakyan. Sinubukan niyang magtago ngunit natunugan siya ng isang aso kaya nagsimula ang habulan. Sa paanuman ay nakatakas siya at agad na umuwi. Ikinwento niya kay Tao ang lahat ng nangyari. Dahil kumbinsido na ngayong lumalala na ang sitwasyon, sinabi ni Tao na kailangan na nilang kumilos at ibinahagi ang kanyang plano. Pinuntahan nila si Jessica at nilinlang siya gamit ang isang peking magic trick habang palihim na ninanakaw ang kanyang cellphone. Ginamit ito ni Tao upang magpadala ng voice message na kunwari ay si Jessica at inanyayahan si Marco sa madilim na bahagi ng basement ng paaralan. Habang isinasagawa ang plano, kinausap din ni Alex si Jessica at hinikayat itong hiwalayan si Marco dahil naniniwala siyang masamang tao ito. Ngunit maling naintindihan iyon ni Jessica at inakalang may nararamdaman pa rin si Alex para sa kanya ay nagtagumpay ang kanilang plano. Dumating si Marco sa basement ng paaralan. Kinontrol ni Tao ang isang malaking mascot costume at tinakot ito habang binabalaang lumayo kay Alex. Mukhang naging epektibo ang kanilang plano at pakiramdam nila ay nagtagumpay sila. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Tao si Alex na mag-eensayo sila kinabukasan. Ngunit sinabi ni Alex na hindi sila maaari dahil dadalo sila sa libing ng kanyang lola. Sa simula ay maayos ang takbo ng libing. Ngunit dumating si Uncle Stuart na may kakaibang kilos at kung ano-anong sinasabi at sinubukan siyang pakalmehan ni John. Samantala, namataan ni Tao si Marco sa malapit at palihim niya itong sinundan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog si Tao sa loob ng kabaong. Napansin iyon ni Alex at sinubukan siyang ilabas. Ngunit pinigilan siya ni John dahil inakala nitong labis lamang siyang nagdadalamati. Sa sandaling iyon, dumating si Emily at agad siyang hininga ni Alex ng tulong. Mabilis silang humabol sa kabaong na malapit ng isa lang sa cremation. Sa loob ng kabaong, nanigas sa takot si Tao habang muling bumabalik sa kanyang isipan ang trahedya ng nasusunog na kubo noong nakaraan. Sa tamang oras, nailigtas nina Alex at Emily si Tao. Ngunit dahil dito, nakita na ni Emily ang lahat. Gumagalaw ang manika, nagsasalita, at tunay na buhay ito. Wala nang ibang pagpipilian si Tao kundi sabihin ang buong katotohanan.
Ipinaliwanag niyang isa siyang espiritong naghahanap ng hustisya na nakakulong sa loob ng manika. Pag-uwi nila sa bahay, may napansin silang kainahinala. Palihim na umaalis si Serena. Sinubukan niyang ipaliwanag na may mahalaga lamang siyang aasikasuhin. Kasabay nito, isinama ni Uncle Stuart si John sa isang tabi at sinabi nitong madalas nang lumalabas si Serena at pumupunta pa sa mga kaina-hinalang lugar. Samantala, dumating si Jessica upang bisitahin si Alex. Sinabi niyang sinunod niya ang payo nito at hiniwalayan na niya si Marco. Pagkatapos, buong tapang niyang inamin na si Alex pa rin ang taong tunay niyang minahal. Ngunit agad na naging awkward ang sitwasyon nang makita niyang kasama ni Alex si Emily. Lalong naging tensyonado ang lahat ng biglang magsalita si Uncle Stuart at biro nitong sinabi na tila sabay na nililigawan ni Alex ang dalawang babae. Galit na umalis si Jessica, at napansin ni Alex ang malamig at puno ng galit na tingin nito bago tuluyang lumayo. Pagkatapos noon, napaisip ng husto si Alex hanggang sa bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Marco. Hinamon siya ni Marco na magkita sila sa isang liblib na lugar upang tuluyan ng tapusin ang kanilang alitan. Agad namang nakita ni Tao na ito na ang perpektong pagkakataon upang tuluyan ng mapabagsak si Marco. Ngunit iba ang mungkahi ni Emily. Naniniwala siyang mas mabuting pag-usapan nila ito ng maayos kaysa gumamit ng karahasan. Dahil gusto ni Alex na gawin ang tama, nagpasya siyang harapin ang sitwasyon ng mapayapa. Ngunit pagdating niya sa lugar, muntik na siyang matamaan ng tumpok ng mga laryo at isa pala itong bitag. Mabilis na sumugod si Tao upang ipagtanggol si Alex at sinubukang hulihin si Marco. Ngunit nauwi rin siya sa isa pang patibong. Nakulong si Tao at napilitang muling harapin ang kanyang pinakamalalim na takot. Para siyang nakakulong sa isang bangungot na nagpapaalala sa kanya ng nasusunog na kubo noong nakaraan. Samantala, nakikipaglaban si Alex kay Marco. Sa gitna ng kaguluhan, natanggal niya ang helmet ni Marco kaya napilitan itong umatras. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alex at agad niyang iniligtas si Tao habang muling tumakas si Marco sakay ng kanyang motorsiklo. Ngunit bago ito tuluyang makatakas, mas malala pa ang nangyari. Mukhang nabangga ni Marco si Emily. Agad itong isinugod sa ospital sakay ng ambulansya habang litong-lito at halos wala nang maalala. Doon na tuluyang napuno si Alex. Nagpasya siyang tapusin na ang lahat. Determinado niyang hinanap si Marco at natagpuan itong muli na palihim na nagbebenta ng kanyang mga kaina-hinalang produkto. Sa pagkakataong ito, direkta niya itong hinarap at madaling natalo. Pagkatapos, dalawang bagay ang ipinag-utos niya kay Marco. Una, lumayo ito sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Ikalawa, itigil na nito ang pagbebenta ng mga kaina-hinalang paninda. Sa paniniwalang tapos na ang lahat, tinawagan ni Alex si Emily upang tiyakin sa kanya na maayos na ang sitwasyon. Ngunit pag-uwi niya sa bahay, may napansin siyang nakakakilabot. Naroon pa rin ang misteryosong sasakyang matagal nang nagmamatsyag sa kanila. Sa pagkakataong ito, nilapitan niya ito. May isang estrangherong lalaki sa loob na kalmadong nagsabi ng katotohanan. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Corbin, ang tunay na ama ni Alex. Ipinaliwanag ni Corbin na hindi siya ang nang-iwan noon kundi si Serena ang kusang umalis. Sa kabila nito, sinabi niyang matagal na niyang gustong makilala ang kanyang anak. Pumunta siya sa lungsod para lamang makita si Alex, kahit mula sa malayo, dahil ayaw niyang suwayan ang kagustuhan ni Serena, talagang nagulat si Alex. Malayong-malayo ang lalaking ito sa taong inilarawan sa kanya ng kanyang ina. Bago umalis, ibinigay ni Corbin ang kanyang numero at nakiusap na magkita sila kinabukasan dahil iyon na ang huling araw niya sa lungsod. Gusto lamang niyang makasama ang kanyang anak kahit sandali. Kinabukasan, nagising si Alex dahil sa malakas na sigawan sa kusina. Kinokompronta ni John si Serena tungkol sa isang nakakagulat na bagay. May nakita siyang mga resibo na nagpapatunay na palihim itong pumupunta sa isang motel. Sinubukan ni Serena na ipaliwanag na nakipagkita lamang siya sa isang kaibigan para magkape. Ngunit makikita sa mga resibo na marami siyang in-order na pagkaing hindi vegan. Halatang nasaktan at nagalit si John. Bago pa lumala ang kanilang pagtatalo, may dumating na bisita at ito ang ina ni Marco. Humihingi ito ng paliwanag tungkol sa ginawa ni Alex sa kanyang anak. Agad na, ipinaliwanag ni Alex ang kanyang panig. Ikinwento niyang sinalakay siya ni Marco at dahil dito ay napunta pa sa ospital si Emily. Mariin namang itinanggi ni Marco ang lahat at kinampihan siya ng kanyang ina at sinabing nasa bahay lamang siya buong magdamag. Ngunit iginiit ni Alex na nakita niya ang motorsiklo ni Marco sa pinangyarihan. Doon sinabi ni Marco na ninakaw ang kanyang motorsiklo.
Nanatiling kumbinsido si Alex kaya sinabi niyang lihim na nagbebenta si Marco ng mga ilegal na produkto. Ngunit nang suriin nila ang katotohanan, ibang-iba pala ang nalaman nila. Hindi pala droga o anumang ipinagbabawal ang ibinebenta ni Marco. Mga bihirang cards lamang ang kanyang ipinagbibili. Ang pagiging palihim niya ay dahil exclusive ang kanyang negosyo para sa mga seryosong collector sa kanilang paaralan. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ni Alex. Napagtanto ng lahat ng matatanda na napakalaki ng naging pagkakamali niya. Ngunit may isa pa siyang binanggit, ang sunog sa kanilang bahay, hindi na nakayanan ni Serena ang konsensya at inamin niyang siya mismo ang naging sanhi ng sunog. Palihim siyang gumamit ng ihawan upang magluto ng mga sausage dahil ipinagbabawal ni John ang anumang karne sa bahay. Ngunit nakalimutan niyang patayin ito. Sa gitna ng emosyon, may isa pa siyang inamin. Palihim pala siyang pumupunta sa motel upang kumain ng totoong pagkain may karne ng hindi nalalaman ni John. Dahil dito, nauwi ang kanilang pagtatalo sa usapin ng pagkain at pamumuhay. Nagpasya sina Marco at ang kanyang ina na umalis. Sinubukan ni Alex na humingi ng tawad, ngunit hindi ito tinanggap ni Marco. Gusto sana ni Alex na puntahan si Emily ngunit pinarusahan siya ng kanyang mga magulang at pinagbawalan muna siyang lumabas. Dahil sa sobrang pagkainis sinisi niya si Tao sa lahat ng nangyari. Tutal, si Tao naman ang unang nagsabing mapanganib si Marco. Sinubukan ni Tao na ipagtanggol ang sarili. Ayon sa kanya, lahat ng palatandaan ay nagtuturo kay Marco. Ngunit tuluyan ng nap-icon si Alex. Sinabi niyang hindi naman talaga bayani si Tao dahil isa lamang itong stuffed toy. Napakasakit ng mga salitang iyon para kay Tao. Kalaunan, pinuntahan ni Alex si Emily na kakalabas lamang ng ospital at sinabi niya ang buong katotohanan na inosente pala si Marco. Ngunit may nakakagulat ding isiniwalat si Emily. Naalala na niya kung sino talaga ang may kasalanan at si Jessica pala. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad sa bahay ni Jessica at natagpuan nila roon ang ebidensya. Nakatago sa bakuran ang ninakaw na motorsiklo ni Marco pati ang kasuotang ginamit upang idiin siya. Dahil dito, inaresto si Jessica at lubhang nasaktan si Alex, mahalaga pa rin sa kanya si Jessica. Samantala, nawalan na ng direksyon si Tao. Naniniwala siyang tapos na ang kanyang misyon sa mundo at panahon na upang tuluyang mamayapa ang kanyang kaluluwa. Kasabay nito, kinausap ni Emily si Alex. Hinimok niya itong bigyan ng pagkakataon ng kanyang ama dahil karapatan niyang malaman ang buong katotohanan. Samantala, nagkasundo naman sina John at Serena. Napagpasyahan nilang hindi naman masamang kumain ng masarap na steak paminsan-minsan. Kalaunan, pumunta sina Alex at Emily sa kabong inuupahan ni Thorbin. Mainit silang sinalubong nito at masayang nakasama sa wakas ang kanyang anak. Habang naroon sila, may tumawag na si Jessica kay Alex. Ngunit pinili niyang huwag itong sagutin. Samantala, may kakaibang nangyari sa bahay. Biglang muling gumalaw si Tao. Maging siya ay hindi maintindihan kung paano iyon nangyari. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Nasa panganib pa rin si Alex. Bigla namang dumating si Jessica habang tarantang taranta. May ibang taong nagtanim ng ebidensya laban sa kanya. Mas malala pa rito, may natuklasan siyang nakakatakot tungkol kay Emily. Sinubukan nilang tawagan si Alex ngunit hindi ito sumasagot. Eksaktong sandaling iyon, nawalan ng kuryente sa kubo. Habang nag-iisa si Alex, sinagot niya sa wakas ang tawag at nalaman ang katotohanan. Nakatakas pala si Emily mula sa kustodiya ng mga awtoridad. Mas nakakagulat pa, anak pala siya ni Philip, ang kontrabida sa mga naunang pelikula. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Lumitaw si Emily at ibinunyag ang kanyang tunay na pakay. Wala nang ibang nagawa si Alex kundi tumakas. Samantala, sa bahay ay desperado silang naghahanap ng paraan upang matulungan siya. Doon natuklasan ni Jessica ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Nakakapagsalita pala si Tao. Samantala, naikandado ni Alex si Emily sa labas ng kubo at sinubukan niyang balaan ang kanyang ama na kailangan na nilang tumakas. Ngunit dumating ang pinakamalaking revelasyon. Hindi pala si Thorbin ang lalaking kasama niya. Siya pala talaga si Philip na nagkunwaring Thorbin. Lahat ng ito ay bahagi ng planong ginawa nila ng kanyang anak. Ipinahayag ni Philip na oras na upang tapusin ang kanilang matagal ng alitan. Ngunit dahil sa lahat ng itinuro ni Tao, nagawa ni Alex na makatakas sa pamamagitan ng bintana. Sa bahay naman, naalala nilang maaari nilang subaybayan ang lokasyon ni Alex gamit ang Uno app. Hindi sumasagot ang kanyang mga magulang, kaya gumamit sila ng computer upang makita ang kanyang kinaroroonan.
Sa kagubatan, desperadong tumatakbo si Alex upang iligtas ang sarili. Bigla niyang nakasalubong si Uncle Stuart. Ngunit bago pa ito makatulong, pinatulog siya ni Philip upang hindi makialam. Nahuli si Alex at muling dinala sa kubo. Sinubukan niyang kumbansihin si Emily na masamang tao ang kanyang ama. Ngunit bulag si Emily sa matinding hangarin niyang tanggapin siya ni Philip. Hindi nagtagal, dumating sina Jessica at ang iba pa upang iligtas si Alex. Ngunit isa-isa silang natalo ni Philip. Muli niyang ikinulong si Tao at ginamit ang pinakamalalim nitong trauma upang hindi ito makakilos. Habang nangyayari iyon, huling sinubukan ni Alex na kausapin si Emily. Sinabi niyang hindi siya masamang tao. Ngunit inutusan ni Philip si Emily na kunin ang kanilang mga tiket sa eroplano upang makatakas sila. Doon nalaman ni Emily ang mapait na katotohanan. Iisa lamang ang tiket, hindi siya kailanman balak isama ni Philip. Plano pala nitong iwan siya upang siya ang masisi sa lahat. Durog ang puso ni Emily, pagkatapos ay pinatulog siya ni Philip at iniwan. Samantala, nakakulong pa rin si Tao sa sarili niyang takot. Ngunit nang marinig niya ang boses ni Alex, nagkaroon siyang muli ng lakas ng loob. Sa wakas ay hinarap niya ang kanyang nakaraan. Nalampasan niya ang kanyang trauma at nabawi ang kanyang tapang. Sa isang kahangahangang sandali, iniwan ni Tao ang manika, sinaniban ang katawan ni Philip, at pinalaya ang lahat. Ngunit kapalit nito, siya naman ang tuluyang naipit. Sinubukan siyang iligtas ni Alex, ngunit pinigilan siya ni Tao at sinabi niyang wala ng oras, natupad na niya ang kanyang misyon. Naprotektahan niya si Alex at naituro ang lahat ng kailangan nitong matutunan. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, hiniling ni Tao na maging masaya at matatag si Alex. Samantala, nagsisi na si Emily at tinulungan niyang makatakas si Alex sa tamang oras. Lubhang nasaktan si Alex dahil akala niya ay tuluyan na niyang nawala ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit bago tuluyang magwakas ang lahat, muling nagpakita ang espiritu ni Tao upang magpaalam. Sa wakas ay nakatagpo na ng kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, naging mas masaya na ang lahat. Naghanda ang buong pamilya ng isang munting salo-salo bilang pasasalamat na ligtas silang lahat. Sa wakas, sinabi rin ni Serena kay Alex ang buong katotohanan. Ang tunay niyang ama ay hindi ang taong matagal niyang pinaniniwalaan. Sa katunayan, ang kanyang tunay na ama pala ay ang hippie na may-ari ng nightclub, na naghandog pa ng isang mapayapang awitin sa kanilang pagdiriwang. At doon nagwakas ang kwento.